Holy Spirit breakthrough, umaapaw na tagumpay, lahat ng klase ng tagumpay na nakabase sa pangako ng Diyos ay dapat nararanasan everyday ng mga anak ng Diyos. Holy Spirit breakthrough over all your challenges, over all your problems. You will emerge victorious, triumphant, and everybody declare with absolute faith. Everybody say, our God is not dead. Jesus is alive. Jesus is Lord. Over the Philippines. Over Asia. Over America. Over Australia. Over Africa. Over Canada. Over Antarctica. Over Europe. Jesus Christ. The begotten Son of the living God. Is Lord. Oh, Jesus Christ, the begotten Son of the living God, is Lord all over the world. Hallelujah, praise the Lord. Praise God. Isa po mapagpalang umaga po sa ating lahat. Can we all stand as we start our Sunday worship and healing service? Kamusta po ang bawat isa? I hope and pray that we're all doing good and great po, no? Pwede po ba natin kamayan at kamustahin ang ating mga katabi? Batiin po natin sila ng isang mapagpalang umaga sa iyo, kapatid. I am glad that you are here. Praise God. Tunay nga po na tayo ay masaya, no? Sa panibagong oportunidad na naman na binigay sa atin ng Panginoon na sama-sama po tayo na makapagpuri at pasalamat sa Kanya. Sa oras mong ito, we continue to have this theme for the month of June. It's breakthrough gentleness that heals. Alam po natin at hindi po lingid sa ating kalamang lahat ang mga iba't ibang klaseng nangyayari po sa ating mundo. And it may trigger us to be angry, madisappoint, malungkot, magalit. Pero napaka-timely po na ng reminder sa atin ng Lord for this morning, for us to remain gentle. No matter what kind of situation may come our way, manatili po tayong malumanay at nagli-live out ng pagmamahal sa isa't isa kasi ganun po ang ating Panginoon. Amen po ba? Kaya kung paano po tayo minahal ng Panginoon kahit hindi po tayo karapat-dapat, ay ganun rin po dapat tayo magbigay ng pagmamahal sa isa't isa. Kaya sa oras mong ito, alam po natin na hindi po natin magagawa yun if we are not aligned with God, with His purpose. Our lives, our hearts are not connected to Him. Kaya sa oras mong ito, we will ask that He may continue to be the center of our hearts, of our lives. Amen po ba? Praise God. Can we just give a Lord a mighty hand of praise? Isang malakas na palakpak po para sa ating Diyos na karapat-dapat ng papuri at pagsamba. Hallelujah, Jesus. Oh, we praise your name, Jesus. We glorify your name in this place. We lift your name on high, Lord God. We thank you for this moment. We thank you for this opportunity that we have. We thank you for this chance, Lord, that we could lift your name on high freely in this place. At sa oras pong ito, Panginoon, iisa po ang aming patuloy na idideklara that you be the center of our lives, of everything that we have, Lord God. Hallelujah. Be magnified, be glorified, be lifted up on high in this place, Jesus. Let's sing that song. Jesus at the center of it all.
Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, once again we sing, Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, from beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Once again we say, Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Just give the Lord a mighty hand of praise. Oh, we praise your name. This is what we declare today, Lord God, that you may be the center of everything that we have in our lives, Lord God. To you alone we give all the highest glory, honor, and thanksgiving in Jesus' mighty name. Amen and amen. Isa pa po, isang malakas na palakpak para sa ating Diyos sa buhay. Hallelujah, Jesus. Continue to praise the name of the Lord. Clap our hands for Him. We need to declare that the Lord may open our eyes, our hearts, at this very moment. To sing it out. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. We want to see you. I want to see you. One more time we sing, open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high. To see you high and lifted up. Shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing. See you high, to see you high, lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. I want to see you. One more time we will declare, open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Say to our God, I want to see you. Open the eyes of my heart. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Oh, I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory.
shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing. Sa pinakamalakas mo tinig, to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing. For the last time, we sing, to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy.
the last time. Sing. You are holy. Holy. We cry. Holy. Hallelujah. God is here. Oh, you are here in our midst. Welcome you, Lord. Welcome your presence. We thank you, Jesus. Truly, Lord God, that you are here, Lord. And we thank you for your very presence in our midst, Lord God. Tunay nga, Panginoon, na kami po ay punong-puno ng gratitude for everything that you have done in our lives, in every situation. You remain faithful, Lord God. And as we live out this theme for the June, breakthrough, gentleness, Lord God. Alam po namin that if it is just our own strength, di po namin kaya ito, Panginoon. Di po namin kakayanin to deal everything, Lord, ng may gentleness kung kami po ay magre-rely sa aming sariling kalakasan. Kaya sa oras pong ito, we continue to ask to be the center of everything that is within us, Lord. And we continue to declare that nothing will matter because it's all about you alone, Jesus. Hallelujah, Jesus. Be magnified. Be glorified. Once again, we sing, Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, once again, Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Oh, Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you, nothing else matters. Nothing in this world will do. Oh, you're the center. Jesus, you're
center of my life. Yes, Jesus. Jesus be the center of my life. From beginning to the end. From beginning to the end. Always been you, Jesus. Always be. It's always been you. One more time we sing. This is our prayer today. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Oh, Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, Jesus be the center of your church. This is our declaration. Jesus be the center of your church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Beside you, open up my eyes and wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to shows around me. Say, and I will build my life upon your love, Lord. And I will build my life upon your
exalt you, Lord. Hallelujah, 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 Jesus. Oh, come on, church. Open your mouth. You are Worship the Lord. Lord, minister to us right now. Touch every soul. Touch every heart of your people, oh God. Hallelujah. Yes, Jesus. We bow down before you. We acknowledge our sins, oh God. All of our shortcomings, Lord. Forgive us. Cleanse us with your blood. Put on the robe of your righteousness upon your people, Lord. That you can see your name in us, oh God. Lord, we thank you. We claim, Lord, all the victories. We claim, Lord, all the answered prayers. We claim, Lord, all the blessings, Lord, will come upon each and every one. Even the strength, Lord, wisdom, anointing that comes from the Holy Spirit be upon your people right now. Anoint each and every one of us, Lord God. Anoint this pulpit, Lord. Anoint mo po ang mga gamit namin sa lugar na ito na ginagamit sa pagsamba sa iyo. Maraming salamat, Lord, sa pagsama mo sa buhay ng bawat isa. We welcome your very presence in this place, O Lord. Holy Spirit, take full control. Let be our teacher, O God. Kayo po ang magturo, kayo po ang kumilos, kayo po ang mag-convict, Panginoon, sa aming mga buhay. At ang lingkod mo'y gamitin mo lamang instrumento mo, Lord, ng iyong kapahayagan, ng iyong mga salita. Lukuban mo ang lugar na ito, Panginoon, ng kapangyarihan ng banal mong dugo. Wala pong gawa ng kaaway na magtagumpay sa buhay ng iyong mga anak. Ang lahat ng kasinungalingan ng diablo ay aming pong pinapalayas, winawasak sa pangalan ng Panginoong Yesus. Lahat ng pandaraya, lahat ng kanyang mga plano ay wala itong kapangyarihan dahil mas makapangyarihan kang nasa aming buhay kaysa kanyang nasa mundong ito. Kaya, O Diyos, samahan niyo po kami ngayong oras na ito. Pahiran mo po ang aking labi ng langis ng iyong kapangyarihan. Nawa lahat ng lalabas na salita sa aking mga labi, ito po yung salitang nagmumula lamang sa iyo. Patuloy mong i-minister po ang buhay ng bawat isa sa amin sa umagang ito. Kayo po ang maitanghal, kayo po ang aming pong mabigyan ng kapurihan, kaluwalhatian at kaluguran. Maraming pong salamat. Sa iyo namin ibinabalik ang aming pong papuri at pagsamba sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Tayo po ay magsabi ng Amen at Amen. Yung po pinaka-the best clap ng offering sa Diyos na buhay. Hallelujah. Praise the Lord. At isa pong magandang umaga o tanghali na sa ating lahat. Purihin po ang ating Panginoon sa buhay ng bawat isa na tayo po'y muling dinako ng Panginoon na ligtas, malakas, at siyempre ay masaya na nakarating po sa lugar na ito. Amen po ba? Amen po ba? Yan, kasi ang ating panahon at talagang sobrang init pero umuulan, kaya talagang ayaw rin po'y mag-ingat. Yan po yung minsan ay nagiging dahilan ng mga sakit, ng mga karamdaman na meron po sa ating paligid.
to yung ating klema, yung panahon, pero tayo naniniwala na ang Diyos po ang siya nagbibigay ng lakas sa atin. So, welcome po ang bawat isa. Meron po bang mga first-time guest po tayo? Yung sa kauna-unahang pagkakataon, ngayon lang po nakadalo sa gawain ng ating Panginoon. Sa lugar na to, pwede po bang makita ang kamay ng mga first-timer natin? May mga first-time po ba tayong naka-attend? Meron po ba? Wala po tayong makita ngayon. Kanina umaga, meron po tayong mga first-time guests. At siguro po pag-pray natin, no, every Sunday, tayo po yung makapagdala ng mga bago nating kapatid o kapatiran, no, na makakakilala sa ating Panginoon. Praise God. At ngayon pong month of June, ang ating theme is Breakthrough Gentleness that Heals. No, yung kaamuan ng ating Diyos ang nagbibigay sa atin ng kagalingan sa lahat ng area ng buhay natin, no? Kagalingan physical, kagalingan emotional, kagalingan mental, 'di ba? Kasi napakarami pong mga nangyayari sa ating paligid, sa ating bansa na it causes us anxieties and yung troubles, 'di ba? Nagkakaroon ng mga division, nakakapasok yung mga anger, bitterness. So, ang ating Panginoon lang po makapag-minister sa ating mga buhay ng tunay na kagalingan ng ating mga buhay. Amen po ba? Amen. Kaya, ang topic po natin this morning ay kagaya nga po ng ating team, Gentleness That Heals. Dito po naman, ang ating topic is in His wounding. Sa kanyang mga sugat, tayo nakatagpo ng kagalingan. No, at yan po ay ating makikita, no, sa Book of Isaiah, chapter 53, verse 4 and 5. Yan, dito po sa Faithful Version, yung AFV, no, nakasulat po dito, surely He has borne our infirmities and carried our sorrows, yet we esteem Him stricken, smitten of God and afflicted. But He was wounded for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The chastisement of our peace was upon Him, and with His stripes, we ourselves are healed. Amen po ba? Sabi doon po sa libro ng Isaiah, yan po ay sa Old Testament, no? At ito po yung sinalita ng Diyos through the prophet, no, ng Old Testament, the propeta Isaiah. No, 400 years before the birth of Jesus Christ, ito po ay na-propesya na. O ito po ay naipangaral na, no, na patungkol po ito sa ating Panginoon, na siya ang magdadala ng ating mga sakit, no, ng ating mga kalungkutan, ng ating mga kahirapan. Pero sabi nga, no, ang ating inakala natin na siya ay pinarusahan ng Diyos. We esteem Him stricken, smitten of God, and afflicted. Pero sabi nga sa verse 5, pero siya ay nasugatan, He was wounded for our transgression. He was crushed for our iniquities. No, yung lahat ng nangyari sa Kanya, hindi dahil siya ay makasalanan. No, kundi sa amin ganoon, dahil po sa ating mga kasalanan, siya ay nasugatan. No? Siya ang pinarusahan. The chastisement of our peace was upon Him. Siya ang kumuha. At sa kanyang mga latay, tayong lahat ay gumaling. At ito rin po ay inulit sa 1 Peter chapter 2 verse 24. Yan, sabi ng 1 Peter chapter 2 verse 24, NIV translation naman, He Himself bore our sins in His body on the tree, so that we might die to sins and live for righteousness. By His wounds, you have been healed. Sabihin nga natin, by the stripes of Jesus, I am healed. Tayo pinagaling na, amen po ba? You have been healed dahil sa kanyang latay. At isa pa pong verse ay Matthew chapter 8 verse 17. Sabi po dito, this was to fulfill what was spoken by the prophet Isaiah.
No? He took our illnesses and bore our diseases. Kanya daw pong kinuha ang ating mga karamdaman, no? Ang ating mga sakit sa kanyang katawan. So si Jesus po, alam nating lahat na siya yung tunay na Diyos. Amen po ba? Na nakatawang tao, lagi natin niyang inuulit-ulit para po yung ating faith talaga, lagi nating itinutuon lang sa ating Panginoon. Dahil sabi nga, di ba, ang tunay lang na dapat nating sambahin at panampalatayanan ay tunay na Diyos. And Jesus is the begotten Son of God. Amen po ba? Sa yung Diyos na nakatawang tao, pinadala ng ating amang nasa langit para tubusin ang sanlibutan, no, sa kasalanan at tayo po'y maibalik mula sa Panginoon. At yung pong ginawa ng ating Panginoon, no, sa krus ng Kalbaryo, yung propesiya ni Isaiah at yung sinabi ng 1 Peter chapter 2 verse 24 ay may dalawang bagay daw, may dalawang mahalagang bagay. Una, He bore them, no? Kinuha niya, no? Yung salitang bore at saka yung took, no? Sabi nga gano'n na alam nating lahat, no? Hindi siya nagkasala, wala siyang kasalanan. Pero kinuha niya. He took our sorrows and diseases, no, upon Himself. So demonstrating deep empathy. Kumbaga, sabi nga, may mga tao, di ba, minsan, sabihin nila, sana ako na lang, hindi na lang ikaw ang nakaranas niyan. Alam mo, pag halimbawa, anak mo, di ba, tapos nagkasakit, sasabihin ng nanay niyan, tatay niya, anak, sana ako na lang nagkasakit. No, sana ako na lang nagdadanas ng ganyang hirap. Pero yun po ay sa atin lang, no, sa tao, kung maaari, kung pwede, nagawin natin. Pero hindi nga nandoon nga sa ibang tao. Pero si Jesus, literal, amen po ba? Kinuha niya, sabi ng Biblia, He took our sorrows kasi literal siyang nasaktan. Literal siyang nasugatan. Literal po siya na nagsakripisyo para sa atin. Amen po ba? Kaya sabi nga noon, He demonstrate deep empathy sa ating mga makasalanang tao. And He took them away. Ibig sabihin, He actively removed the affliction, demonstrating His power to heal and to liberate. Yan. So, kinuha niya. Una, kinuha niya para sa kanyang sarili. No? Siya ang nagdanas, siya ang nagdusa. At pangalawa, inalis niya sa atin. No? Yung mga pagdurusa, sakit, mga karamdaman, kahirapan, sabi nga noon, He actively removed the affliction, demonstrating His power to heal and to liberate. Naniniwala po ba tayo na kayang gumawa ng Diyos ng himala sa buhay natin? Amen po ba? Hindi natin pwede sabihin na, Pastora, noon yan kasi ando doon si Jesus mismo. No? Kasama nila, kaya pagka nagsalita siya talaga, ando doon talaga yung miracle. Ngayon, di naman natin kasama si Jesus, di ba? Andun lang, nakatingin lang tayo minsan sa kalawakan. Pero, totoo ba talaga nagpapagaling si Jesus ngayon? Tayo po ba naniniwalang kaya pa rin magpagaling ng ating Panginoon ngayon? Amen? Praise God. Ating palapakan po ang ating Panginoon. Kasi nga, kinuha niya. He actively removed all our affliction. No? Siya ang nagdusa. Sabi dito, Jesus already bore the weights of your sorrows and pain because He was wounded for our healing and He died so you can be free physically, emotionally, mentally, and spiritually. Wala pong Kristiyano, no, na nakakilala kay Lord na katanikala pa rin sa kadiliman. Amen po ba? Lahat tayo pinalaya ng Diyos. Nang ating makilala ang Panginoon, dati tayo po ay bilanggo, no, ng kasamaan, bilanggo ng kadiliman, bilanggo ng kahirapan, bilanggo ng mga sakit at karamdaman. Kasi pag tayo po yung nagkakasakit, di ba, sobrang tayong, kumbaga, talagang ating sinasabi, ay, ang sakit-sakit, parang di na ata ako gagaling, parang mamamatay na yata ako. Kasi yun po yung yung ini-inject ng kaaway, o wala ka ng pag-asa, yan talagang sakit mo, cancer yan wala na, hindi ka nagagaling.
Pero ang Biblia po ay mayroong magandang balita. Amen po ba? Kaya nga tinawag na good news. Dahil nga ang balita na pinapangaral ng Panginoon ay yung kanyang kaharian na nagbibigay ng kalayaan, kagalingan, at tunay na yung kasaganaan ng buhay. Amen po ba? Kaya tayong palayain ng ating Panginoon. No, mga physical sickness, yung emotional distress, yung mental disorder, dahil nga, kanina po, mayroon tayong isang kapatiran na galing pa po ng Tawi-Tawi, no? Pumunta siya ng Manila, dahil may mga naasikaso siya. Nag-share lang po siya ng konti sa amin. Pero talagang nakaka-bless yung mga, sabi niya, yung mga pinagdaanan niyang mga pagsubok sa buhay. Sabi niya talagang muntik nang masira din yung kanyang katinuan. Sabi niya, muntik nang masira yung aking katinuan. Sabi niya, pero purihin ang Panginoon dahil nakilala ko si Jesus. Sabi niya, nakilala ko. Kaya kahit na, sabi niya, kasi hindi niya alam kung saan ang JIL, no? From Tawi-Tawi, pumunta siya ng Manila. Andun po siya sa, naka-stay siya sa Malate, Manila, ha? Ay, nag-browse siya. Ang nakita niya pong address ay yung JIL Taguig. Sipin niyo po, ang daming JIL sabi ko, may JIL tayo sa Malate. Ang lapit lang, dun lang sa may San Marcelino. Sabi ko, yung JIL, dati pong JIL Bible Training Center natin, nandoon po yung church natin. Hindi ko kasi alam, ito yung nakita ko sa Sabi ko, hindi ako pwedeng hindi mag-church. Sabi niya gano'n, JIL ako, sabi niya gano'n. Hindi ako pwedeng hindi mag-church ngayong araw ng linggo. Kaya alam niyo, from Malate, nag-travel hanggang patungtang Taguig, no? Para umattend ng service. Ang aga-aga. Kailangan sabi niya, hindi ako malate. Kaya dito po siya kanina for service. No, si Sister Rosemary. Taga-Tawi-Tawi po siya. So, nandun po, no, yung sabi niya, yung kung paano siya talaga binilas ni Lord ng kagalingan, kalakasan, no, talagang marami po siyang pinatotoo kanina. Bagamat personal na patotoo, hindi po siya dito sa stage, no. Nagkwento lang siya ng sandali sa amin na kung paano talaga kumilos ang Lord sa kanyang buhay. So, sabi niya gano'n. At dahil doon, sabi niya pong gano'n sa amin kanina, marami na rin mga taong gumaling sa panalangin na pag nananalangin ako sa kanila. Kasi nga yung patotoo niya, ina-action niya. Sinasabi niya sa mga tao, kaya ka pagalingin ni Lord. Hello, amen po ba? Amen. Ating palapakan po ang ating Panginoon. Dahil ang ating Panginoon po, siya po ang ating yung ating manggagamot. Yan, manggagamot. Sabi ng Matthew 4:13, and he went throughout all Galilee, teaching in their synagogues and proclaiming the gospel of the kingdom and healing every disease and every affliction among the people. Pag daw po ang ating Panginoon ay naglalakad, no? Doon sa Galilee, nagtuturo sa kanilang mga synagogues, sa kanilang mga, maaring mga simbahan nila doon ng panahon nila. At pinapangaral niya ang mabuting balita ng kaligtasan ng kaharian ng Diyos. At pinapagaling niya lahat ng sakit. Amen po ba? Sabi dito, every disease. Walang pinipili, maaring cancer, maaring mga lung disease, kidney disease. Yan. Pero sabi nga nun, lahat po ay gumagaling ang lahat ng tao. Amen po ba? Dahil wala pong imposible sa ating Panginoon. Kaya napakahalaga po ng naipapangaral ang magandang balita ng ating Panginoon sa maraming tao. Kasi maraming tao ngayon ay walang pag-asa, hopeless ang buhay. Tingin nila wala na silang pag-asa sa buhay. Hindi lang po dahil sa sakit, marami pong yung sakit ng ating lipunan, sakit ng ating community. Diba? Kailangan pagalingin po ng ating Panginoon. Kaya Jesus has been commissioned, consecrated, and authorized to not only proclaim the good news, but to also bind and heal the brokenhearted. Yeah, hindi lang daw po siya sinugo. Sorry. Para ipangaral, no? Iproklama ang magandang balita. Kundi sabi ganon, upang magpagaling ng mga may
may sugat, may sakit, may mga karamdaman. Amen po ba? Ng mga nahihirapan, yung pong mga nalulungkot, yan. Kaya sabi nga nung sinugo siya, to bind and heal the broken-hearted. Maalala ko lang po, doon po sa Matthew chapter 10, nung kanyang tinawag ang kanyang mga alagad, kasi tayo po rin po ay, kumbaga bilang mga mananampalataya, lahat ng ginawa ng Panginoon nung siya nabubuhay pa, kanya pong itong, kumbaga ay pinagkatiwala sa kanyang mga tagasunod. Amen po ba? Bagamat noon yung 12 disciples niya, wala na sa ating panahon. Pero alam natin yung mga patotoo, yung mga ginawa ng ating Panginoon, kasama ng kanyang mga alagad, ay buhay na buhay po sa kanyang mga salita. At sabi nga sa Matthew chapter 10, verse 1 to 8, hindi ko na po kasi sinulat, napakahaba, pero gusto ko pong basahin. Sabi po dito, He called, thank you, His 12 disciples to Him and gave them authority to drive out evil spirits and to heal every disease and sickness. So sabi dito, tinawag niya ang kanyang mga alagad, yung 12 disciple niya. Binigyan sila ng kakayan, ang authority para magpalaya sa mga masasamang espiritu at magpagaling ng lahat ng mga sakit at karamdaman. Sabi nga, these are the names of the 12 apostles. First Simon, who is called Peter, and his brother Andrew, James, son of Zebedee, his brother John, Philip, and Bartholomew, Thomas and Matthew, the tax collector, James, son of Alphaeus and Thaddeus, Simon, the son of Alphaeus and Simon the Zealot, and Judas Iscariot, who betrayed him. So these 12, Jesus sent out with the following instruction. Do not go among the Gentiles or enter any town of the Samaritans. Go gather to the lost sheep of Israel. As you go, preach the message. The kingdom of heaven is near. Sa verse 8, sabi ganon, heal the sick, raise the dead, cleanse those who have leprosy, drive out demons, freely you have received, freely give. Amen po ba? So, hindi lang po yan nung panahon nila. Dapat po sa ating panahon, tayo po ang mga disciples ni Lord Jesus. Amen po ba? Kaya din po natin gawin ang pinapagawa ni Lord sa kanyang mga alagad nung panahon na yon, sa ating panahon ngayon. Amen po ba? Willing po ba tayo magpagamit kay Lord? Amen. Kasi ang daming tao pa nangangailangan ng mga himala ng ating Panginoon sa ating panahong ito. At tayo po ay gagamitin ni Lord para po ang mga taong ito na nangangailangan ng himala ng Diyos ay makaranas ng tunay na mga pagpapalang galing sa ating Panginoon. Kaya sabi nga, may 4 na paraan, ways for us to access His healing power. Ano daw po yung mga ways para ma-access ang healing power ni Lord? Number 1, we need to seek the source of healing. Atin daw pong hanapin ang pinanggagalingan ng kagalingan. Pag po ba tayo ay may mga sakit, ano po ba yung una nating ginagawa? Pupunta ng ospital. O kaya sa probinsya, pumupunta ng albularyo. Yan, sa probinsya po. Ganon no? Nahalit na sa doktor, albularyo na lang. Pero alam niyo po ba na sa Biblia ay hindi po pinapayagan ng Diyos ang mga mga Israelitang pumunta ng mga albularyo, manggagamot, mga espiritista, kasi yan po'y kasuklam-suklam sa Panginoon. Amen po ba? Nasa libro po ng Deuteronomy chapter 18, no? Na nakasulat doon, wag na wag tayong sasangguni sa mga espiritista, sa mga salamangkero, sa lahat ng pag sinabing mga espiritista, salamangkero, yung kasama na po dyan ng mga albularyo, yung pong mga nagbabasa ng mga kapalaran, no? Yan po'y yan po'y kasuklaw-suklab sa harapan ng Diyos. So, ang source of healing, walang iba kundi,
iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen po ba? So hanapin daw po natin yung pinanggagalingan ng kagalingan. Sa Exodus chapter 15 verse 26, ang sabing ganon, He said, you must obey the Lord your God and do what He says. And do what He says is right. If you obey all His commands and keep His rules, sabi po dito, no, I will not bring on you any of the sicknesses I brought on the Egyptian. I am the Lord who heals you. No? Kapag atin daw pong sinunod ang ating Diyos at ginawa ang tama sa kanyang harapan, ating ginawa ang kanyang pinapagawa sa atin, sabi niya, hindi ko ipapadala. I will not bring on you any of the sicknesses I brought on the Egyptian. So, sa panahon po yan ni Moses. Dahil siya ang Diyos na nagpapagaling. Kaya sabi dito, healer is an integral part of God's character. The Bible describes God as Jehovah Rapha. Pag sinabing Jehovah Rapha o Jehovah Ropi, ang ibig sabihin po, God is my healer. Amen po ba? Ang Diyos ang ating manggagamot. Ang word na Rapha is healer. So, Jehovah means God. Kaya, ang sabi nga, ang Rapha means to restore, to heal, or to make healthful. Sabi ng Matthew chapter 7, verse 7 and 8, sabi doon, ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and the door will be open to you. Pag ating hinahanap ang Diyos, ating siyang matatagpuan. Amen po ba? Kaya nga, isik natin yung pinanggagalingan ng kagalingan. In Psalms 103 verse 2 to 4, I will praise the Lord. I won't forget anything He does for me. He forgives all my sins. He heals all my sicknesses. He saves my life from going down into the graves. His faithful and tender love makes me feel like a king. Yan po sabi ni Haring David, no? Pinupuri niya ang Panginoon, hindi niya kalilimutan ang kanyang mga ginawa sa kanya. Dahil pinatawad siya sa kanyang mga kasalanan at pinagaling sa lahat niyang mga karamdaman. Amen po ba? So, hindi naman po sabihin, hindi tayo extreme na, Lord, hindi na ako magpapagamot kasi ikaw na yung aking manggagamot. As tayo po ay nasa mundo. Amen po ba? Siyempre, may mga nag-aral ng medisina, pinag-aralan yung ating po yung anatomy ng ating mga katawan, alam nila kung ano yung mga nangyayari sa katawan natin. Kaya kailangan pa rin natin ng tunay na doktor. Pero ang tunay na doktor natin, si Jesus talaga. Amen po ba? Pero hindi po dapat na, hindi na ako magpapagamot. Hindi na ako magpapacheck up. Kailangan pa rin po natin yon. Amen po ba? We are not extreme Christians. Kasi kailangan, meron pa rin po tayong ginagawa sa ating mga kalusugan. Pag kinakailangang uminom ng gamot, inom pa rin tayo ng gamot. Amen po ba? Amen. Huwag tayong extreme. Huwag lang puro by faith kasi gagaling na ako. Faith without action is dead. No? Pero lagi nating pasalamatan, Lord, ang kinin natin yung healing touch ng ating Panginoon sa buhay natin. Amen po ba? Siya yung source of all healing. Naalala ko po, nung baka 2 years ago na po, yung doktor sa cardio, kasi nga medyo hinihingal po ako lagi. Hanggang ngayon, hinihingal pa rin ako pag naglalakad ng malayo, kaya paakyat. So, nagpunta po ako ng cardio, nagpa-check up ako, at sabi ng doktor ko, doon sa mga exam na nakita niya, sabi niya, mukhang may bara sa heart, sabi niya ganon. Kailangan mo mag-angiogram, sabi niya. At kapag may nakita tayo sa angiogram, kailangan diretso angioplasty. Yun po ang sabi niya, ay magkano po ang halaga ng angiogram at saka angioplasty. Napakamahal po nun. Tapos sabi ko, Dok, by faith po, wala
wala naman akong sakit. Sabi niya, hindi pwedeng po by faith. Sabi niya, kasi Christian din po yung doktor. Kailangan mong mag-undergo ng angiogram. So, in-schedule po ako ng angiogram. Tapos sabi niya, mami po ang tawag niya pag may mga edad na yung doktor kasi medyo bata pa. Pag pag may nakita po tayo, diretso na po tayo magpa-angiogram, magpa-angioplasty. Dok, by faith wala pong bara yung puso ko, sabi ko gano'n. So, sinalang na po ako doon sa laboratory, operating room din po. Kasi sabi niya, explain ano yung mga gagawin, saan ipapasok yung pong instrument, no, dito po sa may ugat ng kamay, papasok sa puso, no, at naka-monitor. Gising po ako kahit na may anesthesia. Naririnig ko po yung kanilang mga usapan ng doktor at yung mga kasama niya. Tapos alam niyo po, sabi ng doktor, wow, sabi niya gano'n, itingnan niya yung monitor. Wala tayong makitang bara. Sabi niya gano'n, wala daw. Sabi niya, bakit gano'n? Italang doon sa kanyang mga mayroong mga parang mga calcification ang tawag, yung mga gano'n. Sabi niya, kaya sabi niya, either isa o dalawang ang may bara. Pero tapos after po noon, nung after ko pong ma-angiogram na, sabi ng doktor sa akin, congratulations. Tingnan mo, tinawag po yung anak ko, tingnan mo yung ni mami, sabi niya ganun, ito yung kanyang puso. Ito yung mga malalaking mga arteries, ito yung maliliit. Sabi niya, ang linis-linis ng puso niya. Yung sabihin, hindi po yung sabi niya, yung mga daanan ng puso, no, ay malinis. Wala daw pong anumang makitang bara sa malaki at maliliit na ugat. Kanya, ang puso mo parang 20 years old. Yung po sabi ng doktor. Sabi ko, praise the Lord. Sabi ko, alam ko ang Diyos ang gagawa talaga ng himala. Amen po ba? Kasi yung mga doktor, sabi nila, meron. Pero sabi ng Diyos, pinagaling na kita. Amen po ba? Amen. Kaya talaga pong himala yun. Dahil, actually, may pinabibili pa po sa akin yung doktor na yun eh. Yung sa sleep apnea naman, no? Mayroon daw po akong gano'n na humihinto yung pagtibok ng puso pag natutulog. Kailangan ko yung aparato na yon sa pagtulog. Kaya lang sabi niya sa akin, alam ko, mami, hindi ka bibili. Kasi manghihinayang ka na naman. Sabi niya, pero sabi ko, kasi ang mahal po eh. Magkano yun? Sa 100,000 po yung isang aparato. Sabi ko, sa doktor, by faith, Doc, sabi ko, pinagaling na po ako ng Panginoon. Amen po ba? Kailangan din po, papacheck up po ako every 3 months. Bumabalik ako sa kanya, nag-report ako, at sabi nga niya ay maganda daw po yung mga laboratory, maganda yung mga result. Sabi niya, hindi ko alam saan nagagaling yung hingal. Baka kasi siguro malaki lang yung timbang ko. Kailangan magpababa ng timbang. Praise God. Pero ang Diyos po ay nagpapagaling. Amen po ba? Number 2 po, Hamya ways for us to access His healing power is to embrace the promises for healing. Ating nga po sabihin, embrace the promises for healing. Ating aangkinin yung mga pangako ng kagalingan. Amen po ba? Napakarami po sa Bible. Yung 1 Peter chapter 2 verse 24, by the stripes of Jesus we are healed. No, yung Exodus 15:26, the Lord is our healer. So yung Proverbs chapter 4, yan yung ating babasahin po ngayon, Proverbs 4 verse 20 hanggang 22. Sabi nga dito, my child, listen carefully to my teaching and to everything that I tell you. Never forget my words. Keep them safe in your mind. They will give true life to anyone who takes hold of them. They will give health to your whole body. Ang Word of God po ang nagbibigay sa atin ng kagalingan at kalakasan. Amen po ba? Pero siyempre, yung ating katawan talaga na to, ay prone talaga yan sa mga sakit, sa mga, tayo po yung nag-age na rin, humihina na po yung ating mga metabolism, humihina na rin yung ating mga strength. Totoo po na yun eh. Pero dapat ingatan natin yung katawang ito. Bakit po? Ang katawan natin ang templo ng banal na Espiritu. Amen po ba? Amen. Our body is a temple of the Holy Spirit. Pero pag ating inaangkin ng mga pangako ng Diyos, yung strength ng Lord, ito po nararanasan at nararamdaman po natin sa buhay natin. Talagang we can do all things through Him who will give us strength. Amen po ba? Kaya sabi nga ron, God's Word is medicine for your broken
lives, sick bodies, wounded souls, and crushed spirits. Ang salita ng Diyos, ang kagalingan natin. Kung may mga problema tayo, minsan nadidepress, no? May mga stress tayo, ang Word of God po ang magbibigay ng comfort. Ang Word of God po ang magbibigay sa atin ng strength. At kung tayo po yung minararamdaman sa physical body natin, siya rin po ang magpapalakas sa atin. Amen po ba? Amen po ba? Praise the Lord. Amen. Ang pangatlo po, yan, napakahalaga nito. Release forgiveness for your healing. Mag-release tayo ng pagpapatawad sa mga taong nagkamali sa atin, nagkasala sa atin, nakainisan natin, nakasamaan ng loob natin, kasi hindi po na iiwasang sumasama ang loob natin sa ating kapwa. Amen po ba? Meron po ba dito na hindi sumasama ang loob? Wala. Kanina lang po yung aming kausap, Sister Rosemary, ay yung taga-Tawi-Tawi, sabi niya, alam mo ba, may kapatid ako dito sa Tagigi. Kaso, sabi niya, hindi na ako tumuloy doon kasi sabi nung sister-in-law ko, kasi maraming kaming aso sa bahay. Sabi niya, mahalaga ba yung aso kaysa akin? Parang ganon. Kaya sabi niya, sige, wag na lang, dito na lang ako matutuloy sa pag-hotel na lang. Sabi niya gano'n. Sabi niya, sumama ang loob ko. Pero nireview ako ni Lord. Sabi niya, wag ka sasama ang loob. Sabi niya gano'n, dahil hindi magandang sasama ang loob mo dahil maaapektuhan ka. Kaya sabi ko, Lord, forgive me. Forgive ko rin po sila. So yung forgiveness, nagbibigay sa atin ng kagalingan. Amen po ba? Amen po ba? Yan. Kaya pa tayo magpatawad pag meron tayong nakakasamaan ng loob. Sabi nga ng James 5:16, tell your sins to each other. Pray for each other so you might be healed. The prayer from the heart of a man right with God has much power. Kasi pag may unforgiveness po tayo, nagiging hindrance yun para makakilos ang Diyos sa buhay natin. Kasi di ba pag ang taong bitter, wala siyang, parang lagi siyang galit, lagi siyang masama ang loob. Amen po ba? Pag nakita niya yung taong nakasama ang loob niya, lalo pang tumitindi yung niya, yung inis niya. Yan siya magkakasalubong, iiwasan, no? Dadaan sa kabila. O kaya ay magtatago. Para wag lang makasalubong yung kinakainisan. Pero kung pinorgive natin, di ba? Kung atin na silang pinatawad sa puso natin, kinausap natin, sumama ang loob ko sa'yo, pero pinapatawad na kita. Di ba? Mas magaan sa kalooban. Amen po ba? Dahil tayo po yung walang dala-dala sa ating mga puso na anumang galit. So, hindi tayo nagkakasakit ng anxieties. Oo, hindi tayo nai-stress. Sabi niya, forgiveness breaks the cycle of pain. Diba? Sabi nga daw po ng isang author, na multi-genre author na si Robin Baker, if you want to break the cycle, you have to do something you've never done before. So mo yung hindi na paulit-ulit no, na nangyayari sa buhay mo, yung mga bagay, parang dapat may gagawin ka. No, na parang yung mga bagay na mahirap gawin, gawin mo. Lalo yung magpatawad, mahirap. Lalo kung kaaway. Amen po ba? Sabi nga, love your enemies. Pray for your enemies. Mahirap po yun. Totoo. Pero, pag tayo nakapagpatawad, mas magkakaroon tayo ng kapayapaan. Amen po ba? Magkakaroon tayo ng kagalakan sa ating mga buhay. At yung pang-apat po, the last but not the least, ways for us to access healing power, take by faith your healing. Lagi pong may pananampalataya. Amen po ba? Pag tayo daw po humingi sa Diyos ng himala, di ba humihingi ka ng himala, kailangan panampalatayanan mo kung kaya ng Diyos gumawa ng himala sa iyong buhay. At kapag naman nagbigay tayo ng problema sa Panginoon, Lord, may problema ako, binibigay ko po sa iyo. Yung bigat na to, itinataas ko sa iyo, binibigay ko sa iyo, Panginoon. Huwag na po natin kukunin pabalik. Amen po ba? Kasi binigay mo na nga kay Lord eh. Parang pagka kinuha mong pabalik sa'yo, parang sige, ako na nga lang magdala ng problema ko kasi di naman ako tinutugon ni Lord. Diba?
parang sinasabi natin, hindi kaya ng Diyos, tulungan tayo. Amen po ba? Kaya it takes faith. Kailangan natin ng pananampalataya. At ang pananampalataya, napaka-powerful. Amen po ba? Sabi nga, for without faith, we cannot please God. Kung wala kang faith, hindi malulugon ang Diyos sa buhay natin. At alam natin, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig din po natin ng salita ng ating Panginoon. Sa Mark chapter 5, sabi nga dito, ito po yung babaeng 12 years na may sakit. No? Parang sabi ng Bible ay nagbi-bleeding ng almost 12 years. Siguro nung araw, hindi nila alam kung cancer ba yun, no? Pero sa ating panahon, sabi nila, ay cancer yan. No? At sabi ng Biblia, itong babaeng ito, ay naubos na yung kabuhayan sa pagpapagamot. Lahat ng siguro mga espesyalista sa panahon nila ay napuntahan na niya at hindi siya gumagaling sa loob ng 12 taon. Pero nang kanyang marinig na nagpapagaling ang Panginoon, sabi nga niya, anong sabi niya sa kanyang sarili? Mahipo ko lang ang laylayan ng damit ni Jesus, alam kong gagaling ako. At ano yung ginawa ng babae? Hinipo niya nga, kasi daming tao eh. Hindi siya makalapit. Siguro, parang talagang binabakuran ng mga alagad si Jesus, no? Talagang nakapalibot. Pero ang ginawa ng babae talagang hinipo niya yung damit ng Panginoon, yung laylayan. At sabi nga ng Biblia, naramdaman ng Panginoon, may humipo sa kanyang damit. Amen po ba? Kaya hinahanap niya yung babae. Hinahanap na kung sino yung humipo. Ang sabi ng kanyang mga alagad, Master, daming tao. Daming humihipo sa'yo. Pero sabi niya, hindi. Mayroong humipo sa akin. Kaya nang malaman, sabi ng babaeng ito, nung marinig niya, sabi niya, ako po yun. Kaya ang sabi niya sa verse 34, in Mark 5:34, then Jesus said to her, Daughter, because you dared to believe, your faith has healed you. Go with peace in your heart and be free from your suffering. At yung babaeng 12 years na dinudugo, nagkaroon ng kagalingan. Amen po ba? Instantly, tumigil ang kanyang bleeding. Sabi po niya ng Biblia in Mark chapter 5. Amen po ba? Kaya nothing is impossible with God. 12 years na may sakit. Pero nung sinabi niya, mahawakan ko lang ang damit ni Jesus, yung laylayan ng kanyang damit, alam kong gagaling ako. Yun lang pala, no? Naubos yung kanyang kabuhayan. Hindi siya gumaling, pero si Jesus lang ang nakapagpagaling sa kanya. At hindi lang po yun, no? In Mark 9, chapter 1 and 2, sabi nga dito, Jesus stepped into the boat, crossed over, and came to his own town. Some men brought to him a paralytic, lying on a mat. May nagdala ng isang paralitiko na nakahiga sa mat. At sabi niya, when Jesus saw their faith, he said to the paralytic, Take heart, son, your sins are forgiven. Ang kasalanan mo yung napatawad na. At yung paralitikong ito po ay nakabangon at gumaling dahil sa naniwala siya sa sinabi ng Panginoong Yesus. Amen po ba? Nothing is impossible with God. Amen! Pag tayo nanampalataya, walang imposible. Walang hindi kayang gawin ng Lord sa ating buhay. Kaya niya pong gumawa ng dakilang himala. Kaya sa ating pong conclusion, Jesus is unlimited in His healing power. Wala daw pong limitasyon ang kapangyarihan ng Diyos para magpagaling. It doesn't matter what you throw at Him. Jesus can handle it all. So the problem lies not in being sick, hurt, or wounded, but in whether we are willing to be healed. Gusto mo bang gumaling? Yun ang tanong ng ating Panginoon. Yung pong isang lalaking bulag, di ba? Ang sabi ng lalaking bulag kay Jesus, kung gusto mo akong pagalingin mo ako. Ang sabi ni Jesus sa kanya, gusto kitang pagalingin. Amen po ba? Wala pong tinatanggihan ng Panginoon sa mga taong lumalapit, sa mga taong humihingi,
sa mga taong kumakatok. Wala po siyang hindi kayang ibigay sa mga taong naghahanap sa Kanya. Amen po ba? Ating palapakan po ang ating Panginoon. Ngayon pong umagang ito, ano po ba yung ating pangangailangan sa Diyos? Maaring hindi kahat kagalingan, maaring may mga problema, pagsubok, kahirapan ng buhay na tayong dinadanas sa ating buhay. God is our miracle working God. Kaya niya tayong pagalingin sa lahat ng uri ng sakit at lahat ng uri ng karamdaman na meron tayo. Physical man to, emotional, spiritual, and maaring mental, kaya magpagaling ng ating Panginoon. By His wounds, we are all healed. Tayo po'y tumayong lahat. Let's just surrender our lives to the Lord. Atin lang aminin na kung wala ang Diyos sa buhay natin, tayo walang magagawa. Pero pag nasa atin ang ating Panginoon, magagawa natin ang lahat ng bagay na sabi ng Kanyang salita. Philippians 4:13, we can do all things through Him who will give us strength. Ayun pong umagang ito, as we bow our heads and close our eyes, aawitin natin yung awit na yon, I am the God that healeth you. Siya ang Diyos na nagpapagaling. He can heal us in every areas of our life. I am the God Yes, Lord. that healeth thee. I am the Lord, your I healer. am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. You said your word and heal my disease. I am your You- Awitin po natin ito na may pananampalataya. You are our God that healeth. You are our Lord. You are the Lord, my healer. You sent your word and heal my disease. You are the Lord, my healer. For the last time we sing, you are the God that healeth thee. You are the Lord, my healer. Thank you, Lord. You sent your word and heal my disease. You are the Lord, my healer. Hallelujah. Yes, Lord. Then heal my disease. You are the Lord, my healer. Hallelujah, Lord. Kung tayo po, marahil ang iba sa atin, nagsasuffer tayo ng mga sakit, matagal na sa ating katawan, na parang wala ng pag-asa, parang wala nang magagawa ang sensya. Pero ang sabi ng Kanyang salita, nothing is impossible with God. He is our great healer. Ang Kanyang salita ay nagpapagaling, ang Kanyang salita ay nagbibigay ng kalakasan sa ating mga buhay. If we believe, we will receive the miracles that we wanted. God can bring into us that kind of miracle. The healing touch of the Lord Jesus Christ is powerful.
Just raise our hands to the Lord. Ano mang klase ng sakit, karamdaman na meron tayo. Ito man po physical na sakit or spiritual na mga karamdaman natin. Anxieties, depression. Meron tayong hindi tayo makatulog dahil tayo ay laging mga iniisip ng mga problema. Lagi tayo nagkakaroon ng fear of the unknown. Kaya tayong pagalingin ng ating Panginoon. Sabi ng kanyang salita, kinuha niya ang ating mga sakit, ang ating mga karamdaman, ang ating mga paghihirap. Kinuha niya sa kanyang katawan upang tayo na mga nahihirapan, may mga sakit, may mga karamdaman, ay magkaroon ng kagalingan. Sa kanyang mga latay, tayo kanyang pinagaling. Dakilang Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Diyos na buhay, Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon magpakailan pa man. Ang Diyos na mga himala, ang Diyos na nagpapagaling, ang Diyos na tumutugon sa lahat ng mga panalangin, ang nagsabing, ang sino mang lumalapit sa akin, hindi ko tinataboy. Ang sino mang nagkitiwala sa akin, ay hindi ko pinapahiya. Dakilang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan po na yung bugtong na anak na si Jesus, kami lumalapit sa iyo. At inilalapit po namin sa iyo ang bawat isa sa lugar na ito. Nakikita mo po ang aming buhay. Nakikita mo ang aming mga kalagayan. Sino man po ang mga nagsasuffer sa lahat ng uri ng mga sakit at karamdaman, physical man or spiritual na mga sakit, or ito man po ay mental and emotional sickness. Kaya mong gumawa ng himala sa buhay ng bawat isa. Kaya mo kami palayain, Panginoon. Kaya mo kami pagalingin. We rebuke the works of the enemy. We rebuke Satan and all his cohorts sa buhay ng bawat isa. Even doubts and fear ay pinapalayas namin sa buhay ng bawat isa. Anxieties, depression. In Jesus' name, we command you to leave the people of God. In the mighty name of Jesus. Even insomnia, in Jesus' name. Come out right now in the name of Jesus. Go and leave. Any kind of mental sickness, in Jesus' name. We command you to leave the people of God. And any form of sickness, physical sickness, ito man ay cancer, lahat ng mga bukol na maaaring nasa katawan ng iyong mga anak, aming inuutosang matunaw, mawasak ang kapangyarihan ng cancer cell sa katawan ng bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng tuhod ay luluhod. Lahat ng pangalay magsasabing si Jesus ay Panginoon. Kaya ang mga pangalan ng sakit ay aming inuutusan. Even CKD, kidney disease, lung disease, hypertension, diabetes, in the name of Jesus. Pangalan lamang kayo at sa pangalan ng pinakamataas na pangalan, ang pangalang Jesus, wala na kayong kapangyarihang manahan sa katawan ng mga tunay na anak ng Diyos. Pinapalayas namin lahat ng sakit karamdaman sa aming katawan. Sa aming isip at puso, wala na kaming mga sakit, wala na kaming mga karamdamang nararanasan pa. Dahil si Jesus ang aming manggagamot. Kami pinagaling na ng aming Panginoong Jesus sa kanyang latay. Kami gumaling na. Inaangkin namin ang kagalingan, kalayaan sa lahat ng uri ng sakit, sa lahat ng uri ng karamdaman, sa pangalan ni Jesus. Yes, receive your healing right now. Receive your healing right now. Receive your miracle. God is the miracle working God. Siya ang gumagawa ng himala. Siya ang nagbibigay ng kagalingan, nagbibigay ng kalayaan sa kanyang mga anak. At mamuhay po tayong malaya. Mamuhay tayo na nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon sa bawat araw ng ating buhay. Mamuhay tayo ng may kabanalan at may katwiran na galing sa ating Panginoon.
Ang sabi ng kanyang salita, pag atin siyang sinunod, ang kanyang mga kautusan, ang kanyang mga command sa atin, hindi niya ipaparanas ang mga sakit karamdaman na kanyang ipinaranas sa mga taga-Ehipto. Because God is our healer. Panginoon, marami pong salamat. Abutin mo ang bawat pangangailangan, financial man, problema man sa husgado, sa trabaho, sa pamilya, ano namin, ginatugod mo na po ang buhay ng bawat isa. We thank you, Lord. We claim all the victory. In Jesus' name, amen and amen. Claim our miracle. Amen. Hallelujah. Tunay nga po na tayong lahat ay matagumpay na at pinalayan ng ating Panginoon. Amen po ba? Can we just give the Lord once again a mighty, mighty, mighty hand of praise? Hallelujah, Jesus. At sa oras pong ito, patuloy po natin idideklara that the Lord will continue to move in our lives and our lives will be surrendered to Him. Amen po ba? Kaya patuloy po tayong aawit sa ating Panginoon at sasabihin sa Kanya, hold me in your arms, never let me go. I wanna spend eternity with you. Oh, clap your hands for our God. Sing praises to Him. Sing, I stand before you, Lord. I stand before you, Lord, and give you all my praise. Your love is all I need. Jesus, you're all I need. My life belongs to you. You gave your life for me. Your grace is all I need. Jesus, you're all I need. Hold me in your arms, never let me go. I wanna spend one more time and sing it out. Hold me in your arms, never let me go. I wanna spend eternity with you. And now that you're near, everything is different. Everything's so different, Lord. I know I'm not the same. My life will change. I wanna be with you. I wanna be now that you're near. Everything is different. Everything's so different, Lord. I know I'm not the same. My life will change. I wanna be with you. I wanna be with you. Oh, one more time and say, I stand before you, Lord, and give you all my praise. Your love is all I need. Jesus, you're all I need. My life belongs to you. You gave your life for me. Your grace is all I need. Jesus, you're all I need. Hold me in your arms, never let me go. I wanna spend, declare it today. Hold us, Lord. Hold me in your arms, never let me go. I wanna, one more time. You hold us in your arms. You hold me in your arms, never let me go. I wanna spend eternity with you. And now that you're near, everything is different. Everything's so different, Lord. I know I'm not the same. My life you change. We sing it one more time. And now that you're near, everything is different. Everything's so yes, Jesus. I know I'm not the same. My life you change. I wanna be with you. Napakaganda po nung awit. Sabi po dyan sa awit, I know that my life has been changed and I want to be with you, Lord. Kaya ngayong umaga po, with all our hearts, we will declare that everything is different. Amen! Let's sing! And now that
To God be all the glory. Hallelujah. Holy Spirit breakthrough, umaapaw na tagumpay, lahat ng klase ng tagumpay na nakabase sa pangako ng Diyos ay dapat nararanasan everyday ng mga anak ng Diyos. Holy Spirit breakthrough over all your challenges, over all your problems. You will emerge victorious, triumphant. Everybody declare with absolute faith. Everybody say, our God is not dead. Jesus is alive. Jesus is Lord.